Sabi ni Sara Duterte sa House Committee hearing, "You may try to destroy me. You can skin me alive and throw my ashes to the wind. But let it be known, you will find me unbound." Naks! Ang ganda ng script. Kailan kaya natin maririnig si Sara Duterte magsalita ng walang script, ng walang binabasa? Pero ulitin ko tong kanyang sinabi, pero this time, sa point of view ng mga nakarinig. Sabi ni Sara Duterte, "You may try to destroy me. You can skin me alive and throw my ashes to the wind. But let it be known, Sara Duterte, you cannot fool us any longer." Tama na po ang drama. Hindi na po kinakagat ng tao ang sobrang drama at sobrang pa-victim ni Vice President Sara Duterte. Sa ipinakita niyang ugali ay na-confirm ang kanyang pagiging spoiled brat, ang kanyang sobrang pagiging entitled, na akala mo she is above the law. So tulad nga ng sinabi ko sa huling episode ko, magbibigay po tayo ng reactions natin sa naganap na House Committee hearing. At babasahin po natin ang mga comments ng mga taga-House at ng mga commenters natin. At sa dami ng mga comments na nababasa natin, hindi ko na kailangan magbigay ng sarili kong opinion because they said it all. Itong isa sa sinabi ni Sara Duterte, "What we are witnessing is no ordinary legislative inquiry. This exercise is a well-funded and coordinated political attack. This much is evident from the very words of the privileged speech that prompted this inquiry. A speech that simply meant to say, do not vote for Sara in 2028. Ito na naman ang pa-victim ni Sara Duterte, na yun daw nangyayari ay political attack sa kanya. Baka nakakalimutan ni Sara Duterte kung sino ang unang umatake sa House of Representatives. Hindi ba ang tatay niya, si former President Rodrigo Duterte, nung sinabi ni Piduts na ang House ang pinaka-corrupt sa Pilipinas. Tapos ngayon, kapag siya ang inaatake, political attack sa kanya. At lagi niyang pinangungunahan yung mga sinabi, binibigyan niya ng meaning para isipin ng taong bayan, kawawa naman si Sara Duterte. Masyadong inaapin itong mga kongresista. Akala naman niya, makakakuha siya ng simpatsya mula sa taong bayan. Yes, siguro, sa mga supporters niya. Pero sa majority ng taong bayan, wala na po. Finish na po si Sara Duterte. Dahil po dito, sa ipinakita niya, talaga pong na-confirm na natin kung gaano kabratinela itong si Sara Duterte. At yung daw speech na ibig sabihin ay, do not vote for Sara in 2028, nako, majority na po talaga ay hindi boboto sa'yo. So yung mga DDS na sinasabi na irespeto daw yung 32 million na bumoto kay Sara Duterte. Excuse me, wala pa po sa kalahati ng 32 million ang totoong bumoto para kay Sara Duterte. Dahil mostly po dyan, majority dyan, pinoto si Sara Duterte ng dahil lang kay Bongbong Marcos. Maniwala sila o hindi. Tingnan nyo nga yung mga caravans ng eleksyon ng 2022. Makita nyo sa crowd, ano ang namamayaning kulay? Hindi ba yung pula? Manaka-naka lang, makikita mo lang, mabibilang mo lang kung sino-sino ang naka-green. Doon pa lang, indication na ang nagpanalo sa unity ay si President Bongbong Marcos at hindi si Sara Duterte. Tapos you will claim the 32 million, pero pagdating kay President Bongbong Marcos, sasabihin nyo, wala na yung 31 million na yan. Si Sara Duterte ang nagpanalo kay Bongbong Marcos. Nakakatawa kayo. Dahil tulad nga ng sinabi ko sa inyo, sa kampanya pa lang, majority ang nakapula kesa sa nakagreen. At kung babalikan nyo yung mga kampanya, may mga lugar na nag-solo campaign si Sara Duterte. Dinumog ba siya ng tao? Hindi. Pero si Bongbong Marcos, kahit na saan magpunta, dumog po ang tao. So kung itong sinasabi na do not vote for Sara in 2028, umasa ka. Talagang ilan na lang po ang boboto kay Sara Duterte. Although sinabi niya, diyan sa hearing, hindi naman daw siya tatakbo. Like father, like son. Sabi nga ni Duterte, hindi daw siya tatakbo noong 2016. And yet tumakbo siya.
Ngayon, ilang beses nang sinabi ni Sara Duterte na hindi siya tatakbo sa 2028. Although, ilang beses ko na rin sinabi, hindi pa man nagkawatak ang unity. Nasabi ko na sa isang episode ko, I have this gut feeling na hindi tatakbo si Sara Duterte sa 2028. Bakit? Dahil ang personal opinion ko dyan, hindi kaya ni Sara Duterte ang maging presidente. At kung ganito rin lang ang ugali ipapakita niya kung sakaling siya man ang maging presidente, ay patay tayo dyan. Ito ba ang gusto niyong maging presidente? Akala niya she is above the law? Doon na lang sa hindi pag-take ng oath. Bakit? Natatakot ba siyang magsinungaling? Although ang dinahilan niya dahil resource person daw siya at hindi witness. At ang magte-take lang daw ng oath ay ang mga witness. Ang sinabi sa kanya, siya ay resource person lang. Na sinang-ayunan naman nitong si GMA. Ipinagtanggol niya si Sara Duterte. Dahil kahit na daw ang Supreme Court ay iba ang interpretasyon sa resource person at sa witness. Sabi ni Representative Gloria Macapagal Arroyo, the Constitution provides that no person shall be compelled to be a witness against himself. She also insinuated that Duterte is being accused of malversation of public funds. Although ang sagot sa kanya ni Representative Keith Flores, no one is technically accused of any wrongdoing in a legislative inquiry, meaning hindi naman nila pinagbibintangan si Sara Duterte. At sinabi ng mga kongresista, ang resource person at ang witnesses ay pwedeng pareho. So, kailangan nilang lahat mag-take ng oath na talagang pinanindigan ni Sara Duterte at hindi siya nag-take ng oath. Pero totoo ba yung sinabi ni GMA na magkaiba ang witness sa resource person ayon sa Supreme Court? Meron pong inilabas na post si Mr. Antonio Contreras. Sabi dito, ito ang pambara kay Sara at Gloria. In GR numbers 257401 and 257916, issued in 2023, the Supreme Court did not make a distinction between witnesses and resource persons. In fact, it constantly referred to resource persons in relation to the contempt powers of Congress. Like I said, taking an oath ensures that Congress can perfect its right to cite a resource person in contempt if he or she is not telling the truth on a relevant question in aid of legislation. Kahit papano, si GMA hindi abogada. Sabi dito, ano ang excuse ni Sara? Abogada siya, di ba? Hindi ba niya alam ito? That the Supreme Court did not make a distinction between witnesses and resource persons? So, bakit kaya hindi nag-take ng oath si Sara Duterte? Well, sa ginawa niyang yan, ang nasa isip tuloy ng majority ng taong bayan dahil magsisinungaling si Sara Duterte na hindi siya magsasabi ng totoo. Kasi ano ay katatakot niya? Kung totoo ang mga sasabihin niya, take the oath. Pero hindi, pinanindigan niya ang pagiging bratinela niya. Na akala niya, she is above the law. Yun ang kagandahan sa social media. Hindi ka basta-basta makakapagsinungaling. Gumawa ka man ng sarili mong script, pero mabilis ang taong bayan hanapin yan sa internet kung totoo o hindi yung sinasabi mo. Sabi pa nga dito kahit nung panahon ni President Erap, ni President Noynoy, ni Chief Justice Corona, nung sila ay ipinatawag sa mga hearings, sila ay nanumpa. Nung panahon niya ni President Joseph Estrada, even former President Joseph Estrada, with all his controversies, took an oath in a congressional hearing. Yet, Sara Duterte, the sitting Vice President, refuses to do the same thing in a House of Representatives hearing. She even had the audacity to put on earphones while a chairperson was speaking. This isn't just entitled politics. It is blatant disrespect to the Filipino people. What makes her think she is above scrutiny? Transparency isn't optional when you are serving the people. Nakita nyo nga ang ginawa ni Sara Duterte, naglagay ng earphones. Sabi nga ni Dakakiraki, putting on earphones during a congressional hearing is the height of being bratinela.
Hindi nga ba kabastusan yon? Pinangalandakan mo pa na naglagay ka ng earphone sa tenga habang ongoing yung congressional hearing. Ang galing, di ba? Napakabastos naman itong Sara Duterte na to. And yet, feeling ng kanyang mga supporters, ang galing-galing, ang tapang-tapang, very tough si Sara Duterte na kahit na kaharap itong mga crocodiles na to. Dahil yun ang tawag nila dito sa House of Representatives, mga buhaya daw. Pero kung papansin niyo, para sa akin, ito ang pinakamagandang batch ng mga kongresista. They are out to ferret out the truth. Kaya nga nagkaroon ng Quadcom. At itong grupo ni ex-President Rodrigo Duterte ay nanginginig sa takot dahil unti-unting lumalabas na unearth ng Quadcom ang mga anomalya, ang maling nagawa ng administrasyon ni Duterte. Kaya lahat na lang ginagawa nila para siraan si President Bongbong Marcos para ilihis ang totoong dahilan, ang totoong mga issues. Tulad na sinasabi ni Sara Duterte, ang totoong issue daw ay ang kahirapan at kagutuman. Mind you, ang totoong rason ng kaguluhan ngayon sa Pilipinas ay kayo. Kung si dating President Joseph Estrada, Noynoy Aquino, Chief Justice Corona ay sumumpa, what makes Sara Duterte so special? So, akala niya, malilin lang niya ang taong bayan. Hindi na po, tulad ng sinabi ko, enough of the drama. Ang hinihiling lang ng House ay magsabi ka kung ano ang ginawa mo sa pera. So, no amount of drama. Kahit na ano pang ibulid nila mga kasinungalingan or script or kung ano-ano pang mga kadramahan dyan, hindi po mapagtatakpan ang totoong dahilan. Hindi kayang ipaliwanag ni Sara Duterte yung kanyang misuse of funds. Samantalang ilang ulit niya nang sinasabi that there was no misuse of funds. Wala pala eh. Bakit hindi mo maipaliwanag? So kung ano-ano na lang ang ginagawang dahilan ni Sara Duterte para mapagtakpan ang totoong issue. Sabi pa niya, sa totoo lang, hindi naman ang budget ang puntirya ninyo dahil napakadali naman magtanggal ng budget. What you are trying to do is make a case for impeachment. Pinangunahan na naman ni Sara Duterte na ang ginagawa daw ng Congress is trying to make a case for impeachment. Nako, kung tutuusin, dumadami ang humihiling na ma-impeach na si Sara Duterte. Although ilang beses na rin sinabi ng House na wala silang pinag-uusapan tungkol sa impeachment. Pero ang dami na pong ebidensyang lumalabas. May mga grounds na nakikita ang COA kahit na ang taong bayan. Hindi ba sabi nga nila, public office is a public trust? Eh wala na pong trust ang publiko kay Sara Duterte. Hindi pa ba grounds for impeachment yon? So hindi lang ang House, kundi ang karamihan ng taong bayan gustong i-impeach si Sara Duterte. Comment naman ni Antipolo 2nd District Representative Romeo Aco, the Filipino people deserve honesty and openness from their leaders, especially when their actions are being scrutinized. Dodging the oath gives the impression that the Vice President may not want the full truth to come out. No one is above the law or beyond the reach of truth. Magbasa naman tayo ng ilang comments mula sa ating mga viewers and commenters. Galing kay Teresita Agnawi. Maano na lang kung sagutin na niya, saan napunta ang pera? No more Duterte and Marcoleta. Sabi naman ni Jen Marmantile, maraming maghihirap na mga Pilipino kapag si Sara Duterte ang naging pangulo ng ating bansa. Dapat sa ating mga botante maging matalino sa pagboto sa 2028. Solid PBBM. Sabi ni Norma Tadina, impeach her. She doesn't have any respect. Rude. Sabi ni CMVW, I have lost respect for both VP Sara and Marcoleta. Sara is cocky and boorish, and I can't imagine her as Commander-in-Chief. So help us God. Sabi ni Adam Bean, lumabas ang pagkabastos ni VP. Actually, nung unang hearing pa lang lumabas na eh. Itong hearing na to, nagko-confirm lang kung gaano ka-rude and disrespectful and feeling above the law itong si Sara Duterte. Sabi ni Cherry Baguyos, Sara thinks she is the law. She is the one who is politicking.
not the Congress. Congress Luistro is excellent in her own rights. Salute to Congress Luistro. Marami po talagang nagko-congratulate kay Congresswoman Luistro. Napakagaling po talaga. Walang yabang. Puro katotohanan lang. Yan ang tunay na abogada. Sabi ni Jocelyn Jumilia, very rude and arrogant. Sarah thought she is above the law. Sabi ni Vincent Lucban, sapat na ang mga ebidensya para ma-impeach si Sarah. Ang bagal ng Congress umaksyon. Yan po ang hihintayin natin kung kikilos ang ating mga kongresista para ma-impeach si Sarah. Pero tandaan po natin, may sinabi si former Senator Sonny Trillanes. Binibigyan niya ng ilang araw itong House of Representatives at kung hindi daw magsasampa ng impeachment ang House, sisimulan daw ni Sonny Trillanes. Sabi ng iba, paano magagawa ni Sonny Trillanes yun? Dapat magmula sa Congress. Ang pagkakaalam ko po, correct me if I'm wrong, kahit na hindi ka miyembro ng House, pwede ka mag-file ng impeachment case basta meron kahit na ilan sa mga kongresista ang sumuporta sa ipa-file mong impeachment. Former Senator Trillanes, nasaan na yung sinabi mo? O baka naman puro yabang din yan? Hinihintay po namin ang gagawin mong hakbang. Sabi ni Nancy Floresanto, from that gesture of the present VP, she demonstrates her insecurities camouflaging by her arrogance. Sabi ni Alona Tramel, OMG, she is the VP of the Philippines. She cannot speak without her looking at her phone. Sabi naman ni Doktora Lodivina Garces, Congressman Gloria Macapagal and Marcoleta and her beloved advisors giving her the confidence booster to display her show of superiority complex and an ethical character, not asking for special treatment but showing your disrespect to the elected congressman of our beloved country. God bless us all. So ayan, makita nyo, kahit na saan sulok ng Pilipinas ngayon, puro negative po ang kanilang comment sa pinakita ni Sara Duterte. Yung kanyang pagkabratinela, yung kanyang pagiging entitled, na akala mo she is above the law. So, maghihintay pa rin po natin sa mga susunod na hakbang ni Sara Duterte. Itutuloy-tuloy niya kaya yung ganyang mga atake? Kasi kung tutuusin, hindi po ang Kongreso ang unang umatake, kundi ang tatay mismo ni Vice President Sara Duterte. At bago pa atakihin si Sara Duterte, nauna na pong umatake si Sara sa ating gobyerno at kay President Bongbong Marcos. So ano bang akala ni Sara Duterte? Sila pwedeng umatake, pero sila hindi pwedeng atakihin? Ito na ba ang hudyat ng downfall ng isang Sara Duterte? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos te agnina.